8 sa 11 barangay sa Rodriguez Rizal ang binaha dahil sa walang patid na pag-ulan. Hanggang ngayon naman ay hindi pa rin bumabalik sa kanilang mga bahay ang mga evacuee dahil sa takot na lumala ang sitwasyon. Si JM Pineda sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tama ka nga dyan, 8 sa 11 barangay dito sa Rodriguez Rizal ang binaha o naapektuhan ng pagbaha dito sa bayan. Pero sa ngayon nga, Angelique, ayon sa LGU, baha dito sa kanilang bayan. Pero kahit na ganoon ay may ilang mga residente pa rin dito sa evacuation center ang ayaw bumalik sa kanilang mga kabahay. Lunes ng tanghali nang lumikas sila Nanay Mary Ann dahil sa pagtaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Burgos. Lagpas pewang daw kasi ang baha nung araw na yon at lubhang delikado para sa kanyang mga apo. Hanggang ngayon, takot pa rin na bumalik ang kanyang pamilya sa kanilang bahay dahil sa patuloy pa rin ang pag-ulan na pwedeng pagmulan ng baha. Tapos nga po, hindi pa kami bumababa kasi nga alam namin may bagyo pa sa lugar namin na yun. Ang gusto ko sana po mangyari para hindi naman po kami lumilikas sa aming lugar, maayos na po yung aming katayuan doon. Katulad ng creek, kailangan po maayos na po yun. Isa lang si Nanay Mary Ann sa mga residente na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa evacuation center sa Burgos Elementary School sa Rodriguez Rizal. Ang mga residenteng ito ay ang mga nakatira sa mga mababang lugar sa Barangay Burgos na tinamaan ng matinding pagbaha dahil sa malakas na ulan. Sa mga sleeping tents pa rin sila natutulog habang hindi pa bumabalik sa kanilang bahay. Ang ilan sa kanila, nililinis pa ang mga bahay na napuno ng putik matapos sumupa ang baha. Hindi lang Barangay Burgos sa Rodriguez Rizal ang napuruhan ng habagat at bagyo nitong mga nakarang araw. Sabi ng Rodriguez LGU, nasa 8 sa 11 barangay ang binaha sa kanilang bayan. Sa pag-apaw kasi ng Upper Wawa Dam, ang mga ilog na nakapaligid sa bayan ay tumaas din ng level. Umaabot naman sa higit 2,000 pamilya ang nailikas nila sa buong bayan, katumbas yan ng 12,000 individual. Pero sa ngayon, may ilang pamilya na rin daw ang umuwi sa kanilang bahay. So kayo, mababa na ang nasa evacuation center natin. Nasa 1,600 plus na lang. Nag-clearing operation tayo. Starting kahapon, nagpahako na tayo ng mga basura. So hindi pa masyadong matulugan. Samantala, sa huling monitoring ng LGU, nasa 335.46 na ang level ng dam. Umaapaw pa rin daw ito hanggang ngayon, pero kakaunti na lamang. Wala na rin daw direktang epekto ito sa mga kabahayan at humupa na rin umano ang baha sa kanilang bayan. So far, hindi. Ibig sabihin na nakakaya pa yung normal na flow niya na nakakaya pa. Hindi naman tumaas yung level natin dito sa baba ng tubig. Ayun, that's why we are closely monitoring yung water level at yung bagyo. No? Kasi yung bagyo, ang kakibat nito is yung tubig ng habagat. Yung ulan ng habagat ang nagpapatindi ng water level natin. Ngayon, umulan pa rin. Na-recover na rin umano ang katawan ng senior citizen na naaksidente sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan nitong Martes. Sa San Mateo na nakuha ang bangkay ng matanda. Ano yan nakasakay siya ng yung kolong-kolong, yung tricycle. And then, ang Puray is mountain, mountain barangay, mataas yan. So, hindi siya babahain. Kaya so, yung along yung nadaan sa daan, malakas ang tubig. So na bumaba yung mga driver at saka yung ibang kasamahan. Siya hindi nakababa kasi nasa loob siya ng kolong-kolong. So na swept, na tinangay ng tubig. Sa bayan naman ng Taytay, may ilang mga sityong lubog pa rin sa baha, gaya ng sityo sa Panggodi sa Barangay San Juan. Gabinti pa rin ang laki ng baha dito. Ayon naman sa pamunuan ng barangay, maghahatid na sila ng tulong para sa mga residente. Angelique, sa ngayon nga ay makulimlim na lang ang panahon dito sa Rodriguez Rizal at kanina nga lang bago tayo umere medyo nagkakaroon na ng pagsilip si Haring Araw dito sa bayan ng Rodriguez Rizal. Pero kaninang umaga bago tayo pumunta dito, malakas pa rin yung ulan sa ilang parte ng manadaanan natin. Dito, Angelique, nandito tayo ngayon sa Burgos Elementary School. Ipapakita ko na yung sitwasyon dito sa eskwelahan na ito. At sa ngayon nga, ay may mga sleeping tents pa rin na naka-standby o na tinutulugan ng ilang mga residenteng nandito sa
evacuation center. Pero nakausap natin kanina yung principal ng Burgos Elementary School at isa nga sa mga pinoproblema niya o isa sa dinadaing niya dito ay yung magandang palikuran daw ng mga evacuees. Sabi niya kasi marami ng mga evacuees na nandito na talagang nagagamit ng matindi yung mga palikuran o mga toiletries at hindi gaanong nalilinis. At panawagan nga niya na sana sa susunod daw kung sakali mang gamitin ulit ang Burgos Elementary School ay sana daw ay magkaroon ng mga portable toilets ang mga evacuees. Angelique? Okay, so kamusta naman ang relief assistance dyan sa mga evacuees sa kinaroroonan mo ngayon, JM? Angelique, ayon sa Rodriguez Rizal LGU, patuloy yung kanilang pagbibigay ng relief goods o yung mga relief operations sila dito sa iba't ibang parte ng Rodriguez Rizal. Sabi nga ng mayor ng Rodriguez Rizal, mamaya daw ay susubukan nilang magbahay-bahay sa mga residenteng nabaha. Kasi Angelique, yung ilang mga residente kasi pinili na lang mag-stay sa kanilang o manatili doon sa kanilang mga bahay nung bumaha. May mga evacuees din na nag-stay din dito sa evacuation center. Kaya ang gagawin daw ng LGU, babahay-bahay na nila para mabigyan din yung ilang mga residente na nandoon sa kanilang mga bahay ngayon. Angelique. Alright, maraming salamat, JM Pineda.